Hallelujah. Amen. Amen. Tayo nga po lahat Amen. ay kalabitin ang ating katabi at sabihin, kapatid, para sa iyo ang message today. Amen. Amen. Dahil lahat ng mensahe ng Lord para sa ating lahat. Nagpa kayo ni Thais. Nakatuwa si tayo sa iyo. Amen siya ng amen. Yung mula umpisa, bata pa lang, natututo na siya. Habang tumatagal, magulat ka na lang, worship point na rin sa tayo. Amen. In the name of Jesus, mangyayari yan. Amen. Grammar Amen. daw si Thais. Yan. So, tayo po lahat ay pumili na ng ating upuan na super comfortable tayo. Huwag naman yung makakatulog tayo. Yung komportable lang para makinig. Yung komportable lang para gising ang ating diwa, ang ating kaisipan, at importante yung puso natin. Naka-tune in kay Lord. Parang pag nakikinig ka ng FM, kung meron pa sa ating nakikinig ng FM ngayon, Wala. nag-tune in tayo sa channel. This time, channel Jesus muna tayo lahat. Amen? Amen. So, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa tanghaling ito. Inabot po tayo tanghali. Yan. So, nagbawas lang po ako ng effects. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, I'm sure lahat tayo sasagot ng oo sa title pa lang. Pero before tayo punta sa title, sabi po sa John 1:17, "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." Lagi po nating ipaalala, ang Panginoong Jesucristo ang katotohanan, ang daan. At wala pong makakapunta sa langit. Wala. Kung hindi sa Kanya lang pamamaraanan. Huwag na po tayong umasa na meron pa tayong ibang way. There's no other way, only Jesus. One way, Jesus. Diba? You're the only one that I could live for. Ang tanong, are you tired? Pagod ka na ba? Sino kayang magbasa ng Miyonggos? Karimasta ka? Pagod ka na ba? Scarlett, A, oo, B, hindi, C, wala sa nabanggit. none of the above. Pagod na ba tayo? Talaga ba? Good, kung hindi tayo na mapagod. Walang kapaguran. Marami naman po tayong kinakapaguran actually. Minsan pagod na tayo na yung hindi tayo sure ano bang meron bukas. Pagod na tayo mag-isip. Pagod na tayo maghintay. Meron tayong mga iniintay sa buhay natin. Kung wala po tayong iniintay, sana all. Kasi I'm sure lahat tayo may iniintay si Pastor. Iniintay niya ang araw ng pag-uwi niya. Iniintay niya yung makasalamuhan niya ulit yung pamilya niya. Yung iba nga naghihintay matapos na yung service para makakain na eh. Yeah. Di ba? Inaantay ko si Sir. Are you tired of waiting? Inaantay ko mag-50 para may sweldo na ako. Yun. Lapit na yun ah. 15. O guys, 15 na. Alam nila kung saan tayo. Praise God. 14 pa lang ng gabi, nandun na kami sa inyo dito. Yan. So, hopefully po sa araw na to, makita natin ano yung purpose ng mga pinagdadaanan natin. That though it's tiring. Sabi po, okay lang naman na magpagod eh, kung meron kang hinihintay. Okay lang naman gambatero? Gambaro? Basta pagdating ng dulo, meron something. Diba? Yung trabaho ng trabaho, tapos wala kang sweldo, yun ang mahirap na usapan. Diba? Pero tayo pong lahat, kung napapagod na tayo sa paghihintay, alam naman natin sa bandang dulo, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sabi sa Isaiah 60:22. Now, ang ating pong topic today, bago tayo pumunta, usually po mapapansin nyo sa pag-aaral natin, lagi po ako mayroong konting trivia.
Alam niyo po ba yung pinanggalingan ng anointing? Alam po natin yung anointing. Opo. Usually, meron tayong anointing oil na ginagamit, di ba? So, nangyari po yan, tinanggalingan yan nung panahon na yung mga shepherd, yung mga pastol, binubuhusan po talaga nila ng oil yung ulo ng tupa. Tupa. Oil po yan, binubuhos niya, hindi po yan beer. Oil. Hindi pa prito. Baka manasin yung tupa. Oil siya. So, ang mga marami pong purpose, pero yung main two, isa po, it prevents fatal injury from enemies. Ano ibig sabihin? Usually po kasi may mga hayop na binabangga nila yung ulo ng tupa. Yung parang yung mga kabig, di ba, nagsusuwagan? Yung ibang hayop, yung mga ram, ganun din ginagawa nila pag nakita na rin yung tupa. Eh dahil madulas yung ulo dahil sa oil, dumudulas lang yung bangga ng kaaway. So, it's a protection. But secondly, mas mabigat na pinoprotektahan niya yung tupa mismo, meron pong mga parasites or yung mga insects. Mga insekto na pumapasok sa tenga nila at pumapasok sa brain nila. At pag pumasok sa tenga nila at napasok yung brain nila, sa sobrang din nila alam yung gagawin nila, iniuntog na nila yung ulo nila sa pader, sa bato hanggang mamatay sila. Yan po yung iniiwasan ng shepherd na mangyari. Kung maalala po natin ang Panginoong Hesus, ang ating great shepherd. And maaaring pong tayong lahat yung naririnig natin at pumapasok sa tenga natin at pumapasok sa isip natin, minsan nagiging rason kung bakit nasisiraan tayo ng bayan. Hindi man natin aminin na de-depress tayo, kaya may word na anxiety, kaya may depression. Hindi naman dahil walang pumansin pero dahil meron silang narinig. Meron silang narinig na pumasok sa isip nila at yun ang nagpahina sa physical nila. Now, if you are anointed by the Holy Spirit, you are protected. And napakasarap po i-proclaim sa buhay natin, I am protected by the Lord Jesus Christ. Basahin nga po natin yung Psalm 23, verse 5. Psalm 23, sobrang po to, familiar. The Lord is my shepherd. I shall not want. May kanta pa dyan. The Lord is my shepherd. Pero basahin po natin yung verse 5. Sino po nakakita na nung verse, sabihin po amen. Awit, Kapitulo 23, versikulo 5. Sige po. Versikulo 5. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan, sang-ayon sa pangako ng kanyang binitawan. Sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Verse 5 po. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kainlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulubog ka sa akin na ulo ko ay lamisan. At pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Amen. Amen. So, sa English po, kita dyan. Pakiread sa English, kita dyan. Yung 5. English? 5 lang, 5 lang. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth Runs over. over. King James yung version niya, kaya medyo mahirap. Simasen. So, ang sabi po doon, sa gitna ng mga kaaway ko, naghanda ka ng mesa para kumain tayo, mag-celebrate. Sarap. At pinubusan niya raw yung ulo natin ng oil. At umaapaw ang ating cup. Imagine po, sa gitna ng mga kaaway natin, kaya natin mag-celebrate. Ganon kagrabe ang protection ng Lord. At hindi lang yun, siya pa ang nag-prepare ng isa-celebrate ng pagsasalu-saluhan.
Tapos, inanoint ka niya for protection. Ganun po ka-powerful ang anointing. Kaya mula po nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nung ang Holy Spirit po pinapunta sa atin, tayo po ay anointed by the Holy Spirit. Let's declare nga po dyan, I am anointed by the Holy Spirit. Jesus Christ is within me. Amen. Amen. So, ngayon pa lang, dito pa lang, sa verse na to, kahit siguro anong problema, go na. Sige lang. Bring it on. Diba? Nandiyan ang Panginoon ko. Hindi naman ako ang Panginoon ko. Amen. So sabi po, ang first part natin, maikli lang po itong message natin today. Anointed, sent, with eyes wide open. Tayo po ay anointed, we are sent, with eyes wide open. Parang may kanta na, no? With hearts wide open. Ayan. Yan. Tayo daw po ay anointed. Sa word na anointed pa lang, okay na eh. Pero pinadala niya pa tayo na bukas ang ating mga mata. Basahin po natin sa John 9. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me. Ang Panginoon nagsabi nito, while it is day, the night is coming when no one can work. Kung isipin po natin, kung tayo po pinanganak na bulag, ang tagal po siguro natin naghihintay sa liwanag. Amen? Sino po sa atin ang naghihintay na ng 40 years sa kaliwanagan? 15 na nga ako Naghihintay na ng 15 years. Minsan po, meron pong mga nangyayari sa buhay natin na ang iniisip, even the disciples said, Rabbi, who sinned? Ang iniisip po ng tao, anong ginawa mo at nagkaganyan ka? Marami po sa atin ang nakaka-encounter ng difficult people. Marami po sa atin ang nakaka-encounter ng pader. Alam niyo taong pader? Yung salita ka ng salita, walang nangyayari. Pader nga eh. Sigawan mo man siya, pader pa rin siya. Hindi niya i-receive yung sinasabi mo. May mga difficult people po. And hindi po natin pwedeng sabihin na ano bang ginawa ng tao to, bakit ba siya nagkaganon? Maaaring siya po ay blind from birth. In essence, hindi po niya nakikita yung dapat niyang makita. Hindi po dahil may kasalanan siya, kundi dahil hindi pa nabusan ang kanyang mga mata. Amen? So kung meron po tayong mga tao sa paligid natin, hindi po natin kayang i-handle. Or minsan, nagiging pader na rin tayo dahil pader sila. Nagiging pasaway na rin tayo dahil pasaway sila. Huwag naman sana. Minsan po ba, may mga tao tayo na naiinis na lang tayo minsan. Diba? Di po ba? Minsan naman sila yung inis na inis natin. Baka tayo pala yung kinakainisan. Tayo pala yung blind from birth. Amen. So ang sabi po dito, neither this man nor his parents sinned. It's not always because of someone's sin. Hindi po dahil lagi sa kasalanan ng isa. But that the works of God, may plano pala ang Panginoon sa kanya. Kaya po kung minsan meron tayo na-encounter sa buhay natin na mahirap pagdaanan, baka may plano lang ang Lord sa buhay natin. Huwag po natin isipin na tayo mismo, huwag po natin sisihin yung sarili natin. Na kasi pasaway ako eh. Na kasi makasalanan ako eh. Kasi matigas ulo ko eh.
Or yung kaibigan natin, huwag natin laging tingnan yung pagkakamali niya na kasi pasaway ka eh. Kasi makasalanan ka eh. Kasi maaari po may purpose ng Panginoon. Sa bawat pinagdadaanan po natin, may purpose ang Panginoon. Tandaan po natin, if there's pain, there's purpose. Amen? So, ang importante lang po, ma-reveal yung purpose ng Lord. Kaya po kung meron tayong na-encounter na problema, sabihin po natin, ano kaya ang purpose ng Lord? Ba't ka na-encounter? Ano kaya gustong ituro sa akin ng Lord? Or ano kaya gustong ituro sa kanya ng Lord? Bakit kaya isang buwan na yung ubo ko, hindi pa rin gumagaling? Siguro may tinuturo sa akin ng Lord. Mahilig ako magpalamig. O kumakain pa ako ng ice cream, kahit yung ubo na. Ouch! Kapul! Di ba minsan, maliit na bagay, ito lang. Pero may message pala. Hindi ko kasi pinakinggan ng Lord. Sabi niya, I am healed. By His stripes, I am healed. Why not hold on to His promise? Kaya, ice cream pa more. Hindi, joke lang. Yan. So sabi po dito, sana po sa buhay natin, maka-encounter man po tayo ng mga blind from birth. Yung hindi makakita. Yung nalalabuan. Yung either nalalabuan ka sa kanya or siya nalalabuan sa'yo. Pag-pray po natin sa Lord. Lord, open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Pero unahin po natin pag-pray sa sarili natin, ha? Kasi minsan nagiging judgmental tayo sa iba. Tayo pala yung sa blind. Unahin natin pag-pray sa sarili natin. Lord, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I can see you, I see. I wanna see you. Yan. And let's ask the Lord, Lord, Inayos niya nga eh. ano po ba yung plano mo sa buhay ko? Ano po ba yung tinuturo mo sa sitwasyon na to? Sabi po ng Lord, as long as I am in the world, I am the light of the world. When He has said these things, He spat on the ground. Dumurak siya sa lupa and made clay with the saliva. And gumawa siya ng putik. And He anointed the eyes of the blind man. Kaya po natin diniscuss yung anointing kanina. He anointed the eyes of the blind man with the clay. And He said to him, go, wash in the pool of Siloam. Pag tinranslate po yung word na Siloam, sent. Ipinagdala. So he went and washed and came back seeing. Minsan po sa buhay natin, ipinapadala po pala tayo ng Lord to something. May mission po pala ang Lord para sa buhay natin. And for example, sa pag-preach ng word, hindi po kayo ipinadala or ako ipinadala para buksan ang inyong mga mata. Pinadala po ako para buksan ang sarili kong mga mata. That I will see Him and His glory. And then si Lord na po ang ikilos sa lahat. Kaya po, kung tayo po may purpose ang Lord sa buhay natin and alam na natin yun, go. Sumunod po tayo. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Alam po ba natin saan tayo tinawag ng Panginoon? In the first place. Si Pastora, I'm sure, binanggit na niya. Para mag-minister sa family niya. 72 lang naman po sila kung bilang. Parang Abraham to. Di ba? Baka po tayo, kaya tayo may boses na maganda para, hindi para magkaraoke. Kundi para mag-worship sa Lord. Para makita ng mga tao, grabe pala pag ang Lord ang nag-anoint. Hindi siya magaling kumanta, pero yung naririnig ko, tumatago sa puso ko. Amen? Ganon po, kumilos ang Panginoon. Sabi niya, as long as I am the world, I am the light of the world. Kaya yung taong nakatanggap kay Jesus, imposibleng madilim ang paningin. Imposible. Dahil kayo light, kung may light tayo, surely makakakita tayo. Di po ba?
Amen? Amen. Amen. So, yun po. Sa umaga po, sa tanghali pong ito, tanong po natin sa ating sarili, Lord, may pinagdadaanan ako. Ano po kaya yung purpose mo? And Lord, i-open mo yung mata ko. Kasi without you, hindi ko po makakita. Amen? Amen. But let's proclaim in the name of Jesus, we are anointed. Amen. We are sent Amen. with our eyes wide open. Amen. And we are, I'm no longer, puro kanta tong message ko ngayon na, slaves to feel, I am a child of God. Amen. No longer a slave. Hindi na raw po tayo alipin. Alipin pa po ba tayo? Meron pa po bang maalipin sa atin? Maswerte tayo kasi hindi tayo nabuhay ng paalawan ng Kastila, ano? For 300 years, alipin tayo ng mga Kastila. Parang yung mga Israelites, di ba, 400 years naman sila. Mas 100 years sila mas matagal. Alipin naman sila ng Egypt. But tayo, 2,000 years na inaalipin ng kasalanan. Akala natin, alipin pa tayo. Pero actually, pinakawala na tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Parang hindi yata tayo naniniwala. Free na ba tayo? Amen. 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 Sabi po sa John 8, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Madalas po nating marinig, the truth will set you free. Amen. But importante, we know ano ba yung truth. Ang sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Siya po yung kailangan nating makilala. You will know the truth, and the truth will set you free. At siya din po ang magpapakawala sa atin. Sabi po ng mga Pharisees and Sadducees, we are Abraham's descendant and have never been slaves of anyone. Kami ay mga lahi ni Abraham. Wala pang nakapag-alipin sa amin kahit kailan. Sabi niya, totoo ba to? Actually, hindi. Di ba 400 years silang alipin ng Egypt? Minsan po, ang mga tao, kasi ayaw tanggapin ng Panginoon, in denial. Hindi, kaya ko to. Matalino ako eh. Malaki sweldo ko eh. Kaya ko to. Hindi, kaya ko to. Mayaman kami eh. Kaya, hindi na nila iniisip na kailangan nila ang Panginoong Jesus para iligtas sila. But we know po, hindi kayang iligtas ng kayamanan natin yung soul natin na mapunta sa impyerno. Amen? And hindi rin po natin kumawala sa kung ano man yung maalipin sa atin. Minsan ang maalipin sa atin yung kayamanan natin mismo. Meron po ba sa atin nagtatrabaho para mabuhay o nabubuhay para magtrabaho? Malo ba ako dahil kailangan mo ako o kailangan mo ako dahil? Joke lang. Nagtatrabaho para mabuhay o nabubuhay para magtrabaho? Napakaliit ng diferensya niyan. Minsan po alipin tayo ng trabaho natin. Dahil gusto natin magkapera. Gusto natin magkapera para makabili ng kailangan natin. Lalo na pagkain. Gusto natin kumain kasi gusto natin mabuhay. Gusto natin makabuhay para magtrabaho. Magtatrabaho tayo para magkapera. Kailangan ng pera para makakain. Kakain tayo para mabuhay. Magbuhay tayo para magtrabaho. And paulit-ulit lang.
walang freedom. Ikot-ikot lang. Kanta na naman eh, no? Ikot-ikot lang. Pero kung nakilala po natin ang Panginoon, siya po pala yung buhay. Amen. So hindi ko po pala kailangan ubusin yung maghapon ko ng Sunday sa pag-overtime or pag-arubaito sa Japan. Kasi pag-arubaito ka na dyan, guys. Hindi talaga ka na. May pa. Diba? Diba? Sabi po ng Panginoong Jesus, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Ang sino mang daw nagkasala ay alipin ng kasalanan. And ang kasalanan, ang alipin ng kasalanan, wala daw pong permanenteng lugar sa pamilya. Pero ang anak meron. Halimbawa, sa panahon kasi natin iba na eh. Sa panahon nila po, pag may alipin sila sa family nila, ano yun? Tagapagsilbi lang. Ano panahon pala natin din dati sa Pilipinas, merong aliping sa gigilid, aliping na mamahay. Di ba? Yung pwede kang ibenta ng amo mo kasi alipin ka niya eh. Pero yung anak hindi pwedeng ibenta ng amo kasi anak niya yun eh. Di ba? Forever ang anak sa pamilya. Tayo po ba? Ano ba tayo ng Panginoon? Anak po ba tayo ng Panginoon o alipin tayo ng Panginoon? Anak. Anak niya tayo. We are Son. I'm no longer slave. I am a child. Di ba? Child po tayo ng Panginoon. And so, dahil po ang tatay natin ang Panginoon, imposible may kasalanan tayo. Dahil kay Lord, bawal ang kasalanan. Hindi makakalapit sa kanyang kasalanan. Amen? Pero paano nangyari yun? May kasalanan po ako. Dahil nga sa ginawa ng Panginoong Jesus. Siya yung namatay. Siya yung parang ganito lang yan. May utang si tita sa akin na sa lapad, halimbawa. Ang nagbayad, si Mami Nora. Wala nang utang sa akin kasi may nagbayad na. Parang ganun lang yun. Ang Panginoon ang nagbayad ng kasalanan natin. Kaya nakakahiya naman na ipagpatuloy pa natin yung kasalanan natin, di ba? Kasi nga, grabe yung tiniis niya. Para sa atin. Tapos, ano yung isusukli natin? Ano yung kapalit? Diba? Nasa atin na lang po yan eh, kung makakonvict po ba talaga tayo na dalawang response eh, diba? Pinatawad na ako. Pwede na ako mag-happy-happy, wala na akong kasalanan eh. Yun yung isang negative. Yung pangalawang response, Lord, thank you. Gusto ko po iparamdam sa maraming tao kung gaano mo kami minahal. Kaya dapat po ipakilala ko rin kayo sa ibang tao. Sabi nga po kanina, we are sent. Did we ever ask ourselves, meron po ba tayo isang taong pinagsyaran ng salita ng Panginoon? Meron po ba tayo, minsan ba sinabi natin, Christian tayo? We believe in Jesus Christ. Minsan, doon pa lang, magtataka na eh, sino yung Jesus Christ? Ano yung sinasabi nitong tao? Pagpapasalamat ko lang din sa Lord. Nag-ibay mo. Dumating po kasi sa point, yung paglipat ko po dito sa Nagano, ito po ay isang bagay na kailangan kong i-report sa trabaho. Kasi, yung pag magbabalik-balik ako sa supplier sa Gifu, babayaran po nila yung gas ko. So parang lumayo ako, so mas malaki yung babayaran sa akin. Malaki din yung gagastosin ko. So quiz lang. Pero sa kanila, mas malaki yung gastos. Parang gano'n. Now, ang tanong niya, ano ba yung main reason bakit ka pumunta ng Nagano? Di ba kung minsan pwede nating sabihin, pwede tayo mag-isip ng iba. Actually, natukso kong mag-isip ng ibang dahilan. Sabi ko kasi yung Nagano, nasa gitna, may supplier pa rin po kasi kami dito sa Nagano. Sa Nagano City. Sabi ko, yung Nagano kasi gitna ng Tokyo, Nagano City, tsaka ng Gifu. Pwede ko sabihin na this is a strategic location. This will be better for the company. Pwede kong sabihin na gano'n, na parang kumpanya pa yung iniisip ko. Pero nireview ko ako ng Lord.
Sabihin mo yung totoo. Nagpunta ka dyan kasi gusto mo mag-support sa JCGG. Di ba? So, ang sabi ko sa boss ko, there are two reasons, hindi ko pa rin inalis eh. No? But the main driver is, there's an activity of church planting in Nagano. And sabi niya, salamat kasi Christian din ako. Praise God kasi Malaysian yun. Malaysia is a Muslim country. Yes. Dalawang lahi lang nasa Malaysia, Muslim or Chinese. Chinese. Buddhist or Buddhist Islam. Islam. But he is a Christian. Thank you Lord, talagang matay pa rin baligo mo hanggang ngayon. And sinabi ko kay, ay, grabe yung Lord. Kaya pala na kinonfig ako na sabihin yung totoo. Kasi makaka-relate siya. Yan sabi pa nga niya, alam mo, kung makakaabala sa church ang trabaho, sabihin mo sa akin. Kasi it's unfair for the church na ubusin ko yung oras ko sa trabaho. It's also unfair for my work na ubusin ko yung oras sa church. So sabi niya sa akin, kung makakaabala ang trabaho sa church, sabihin mo sa akin. I'm telling you this as a friend, sabi niya. And I'm so thankful for God. Yes, God. Kasi, what if natakot ako? What if ano ko pa yung kayabangan ko, yung kunwari nag-isip ako strategic to para sa, ano kayang sasabihin niya? Dahilan lang nagdadahilan. Diba? And nakakatuwa po, kasi it's because alam ko na yung totoo eh. Alam ko na kung sino ko eh. Anak ako ng Lord. Hindi ako dapat matakot sa kayang gawin sa akin ng boss ko. Amen. Sige, tanggalan niya akong trabaho. Eh, Lord naman na nagpo-provide ng trabaho eh. Amen. Amen. So, if we know the truth will set us free. Amen. Kung halimbawa sinabi ko, pinag-isipan ko pa yun, hindi ako magiging free eh, kasi mag-worry ako eh. Paano ko mawalan ako ng trabaho? Diba? Paano ko susuplayan yung pamilya ko sa Pilipinas? Diba ganyan po tayo? Puro worry. But because we know the truth will set us free. Amen. And this, I want to glorify the Lord Jesus Christ. Kasi siya yung nag-convict, siya yung nagturo sa akin na, hoy, huwag kang magsinungaling. Sabihin mo yung totoo. Anak kita, dapat magsabi ka yung totoo. Ito ba? We are no longer slave to sin. Amen. And, huwag po natin isipin yung kaya gawin ng mundong ito sa buhay natin. Amen. Amen. Isang ganun lang na, Lord, kaya natin gawin yan. Amen. And, grabe pumatay pa rin balibo ko. Thank you, Lord. Sobrang salamat sa Lord. Kasi, tayo pong lahat dito, I believe, truly in my heart, alam natin ang truth. Kilala natin kung sino ang truth. And I'm sure po, sa bawat isa sa atin na may pinagdadaanan ngayon, na nag-worry tayo, He will set us free. Amen. To God be all the glory. Amen. Thank you, Lord. Lastly, we are forgiven and enabled. Hindi lang po tayo pinatawad. Binigyan pa po tayo ng kakayahan. Hindi lang kapatawaran, kakayahan din. Balik po tayo ng konti sa Matthew 9. Sabi po, Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. Umuwi po siya sa lugar niya. And may nagdala po sa kanya ng paralyzed man lying on a mat. Pag binasa po natin ito sa Mark 2, ang kwento po nito, wala na pong madaanan yung mga tao. Binutas pa nila yung bubong ng bahay para maibaba yung paralysado. Mapalapit kay Jesus Christ ay mapagaling. So ang sabi, when Jesus saw their faith, He said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." Nakita niya, lumpo, hindi makatayo. Ang unang sinabi ng Lord, pinatawad ka na sa kasalanan mo. So, nag-isip yung mga Pharisees dito, yung mga teachers of the law, sabi nila, this man or this fellow is blaspheming. Or nagsasabi ng blasphemy. Ang blasphemy po, pang-iinsulto sa Diyos. Grabing salita po ito. Kaya natin insultuhin yung kapwa natin pero yung Diyos, ewan ko lang.
Knowing their thoughts, hindi man sila nagsalita, alam ng Panginoong Jesus ang kanilang iniisip. Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Sabi niya, which is easier to say, pinatawad ka na, or get up and walk? Ano po ba yung mas madaling sabihin doon sa pilay? Kung halimbawa ikaw si Jesus, ano yung mas madaling sabihin sa pilay? Di ba mas madaling sabihin sa kanya, tumayo ka dyan, maglakad ka, kasi kilala mo ang Panginoon. Pag nagsalita siya, sumusunod lahat. Kahit pilay tumatayo, naglalakad. Di ba? Walang sakit na makakalaban sa salita ng Panginoon. Kahit nga yung bagyo, di ba? Nung nasa boat sila. Nagsalita lang ang Lord sa hangin, sa dagat. Kumalma ka, kumalma. Kaya kung may problema ka, kumalma ka. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Kasi pag ang salita ng Lord ang nangusap sa'yo, kahit ano pa yan. Now, dito po sa taong ito, ang tanong ng Panginoon, ano bang mas madali ko sabihin, patayuin kita at maglakad, o sabihin ko, pinatawad ka sa kasalanan mo? Kasi po ang Panginoon natin, hindi po siya natatakot sabihin sa harap ng lahat ano ang power ng Lord sa buhay natin. Minsan po sa mga katulad natin Kristiyano, isa pa po tayo dun sa nagja-judge dun sa mga may kasalanan. Eh yan, si pastora na yan, or si pastor na yan. Dati naman ganito yan, dati naman ganyan. Di ba? Dati yun. Minsan gano'n tayo di ba? Tapos, hindi natin maalala na ang Lord pala may power magpatawad ng kasalanan. And hindi lang po tayo ang na-encounter ng Lord, sila din. Hindi lang po tayo pinatawad ng Lord, sila din. Kaya po kung may makikita tayong tao, sasabihin natin, nung kamakailan lang, nakita ko sa umisi yan Di ba po, di ba? Malamang may nagsabi po sa inyo, di ba, na dyan po nagtatrabaho sa umisi, di ba? Pinatawad na ng Lord si Pastora? Bakit sila hindi makamove on sa kasalanan ni Pastora? So, tayo pong mga tao, let's remember, Jesus has the power to forgive sins. Hindi lang sa atin, sa ibang tao din. Kahit pa yung ibang religion, kahit pa yung mga Muslim, pag tumanggap sila, ligtas sila. Bakit? Ang Panginoon namatay para sa kanila din. Pinapasikat ng Lord ang araw, hindi lamang doon sa mga tao mababait. Pinapaulan hindi lamang doon sa taniman ng mababait, pati doon sa masasama. May blessing hindi lamang sa mababait, pati sa masasama. May salvation hindi lamang sa mababait. Kaya kung akala natin mabait tayo, hindi po tayo mabait. Kasi makasalanan din tayo. But thank God, thank the Lord Jesus kasi our sins are forgiven. And anong kasunod? Get up and walk. Pinatawad na tayo, di let's get up and walk, tumayo tayo. Maglakad tayo sa daan patungo sa Panginoon. Hindi, huwag ka na magmukmuk dyan. Alam ko nagkamali ka, pero pinatawad ka na. Tumayo ka and maglakad ka na. Sabi nga ni Tita Jen kanina, ilibing mo na. Yung nangyari sa 2023, ilibing mo na. Ilibing mo na yung past. Iwan mo na yun. Get up and walk. Walk dun sa salita ng Panginoon. Walk with faith. Not by sight. Walk sa grasya ng Panginoon. Dahil sa patuloy po nating tinatanggap ang grasya ng Panginoon, patuloy po tayong nare-remind, salamat Panginoon, pinatawad mo. Salamat Panginoon, pinatawad mo. At salamat Panginoon, pinatawad mo rin siya. At salamat Panginoon, pinatawad mo rin sila. Baka po inaakala natin tayo ng pinatawad. Hindi tayo ganun ka-special. Oo, special tayo sa Panginoon. Pero special din sila, ibig ko sabihin. Amen? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Sabi ko nga po kanina.
Get up, take your mat, and go home. Nakita po ng mga tao yung power ng Lord sa pagkakataong ito. Ang mahirap po sa atin, ang nakikita lang natin, yung get up and walk. Hindi po natin nakikita yung your sins are forgiven. Marami pong nagsasabi, siguro kaya si ganito nagkukunyaring mabait para pagtakpan yung ginawa niyang mali. Marami pong nagsasabi, alive lang yan pag linggo. Pag Monday to Saturday, galit na galit naman sa katrabaho. But let's always be reminded, as we get up and as we take our mat and walk, we cannot do it kung hindi tayo pinatawag ng Panginoon. Kung sino man po ang kayang tumayo sa pulpitong ito, hindi dahil magaling sila, kundi dahil pinatawag sila ng magaling na Panginoon. Amen. Ang Lord lamang po ang ating dapat nakikita sa harapan na ito. Katulad ng sabi ni Tita kanina, huwag niyong tingnan si Brother Will. Kasi pag kay Brother Will kayo tumingin, pangit ang makikita niyo. Amen. Amen. Ang tingnan niyo yung TV, kasi yung TV maganda. Ibig sabihin, yung word, yung salita na nasa TV or nasa Bible natin, ito po ang magbibigay sa atin ng buhay. Ito po ang magbibigay sa atin ng kakayanan na tumayo. Amen. Ito po ang magbibigay sa atin ng kakayanan na i-focus ang paningin natin kay Jesus Christ. Amen. Hindi po kay Brother Will, hindi kay Tita Jen, kay Sis Ai, Sis Angie, Ate Rizal, Pastora Luz, Mami Nora, Pastor Christian. Pastor, play mo na yun. Sa oras po na tinanggap natin ang Panginoon, sino mang tumanggap, pinatawad. Amen. Regardless ano mang kasalanan sa buhay na ginawa. Kaya po, ang glory sa Panginoon lang din. Hindi rin po sa kasalanan natin, hindi rin po sa atin. Hindi po yung magaling magsalita, hindi yung magaling kumanta, yung magaling sumayaw. Yung source ng lahat ng ito, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya po, sa ating pagtatapos ng mensahe, sa ating pag-awit, ibigay natin yung lahat. I-glorify natin ang Panginoon. Kasi, hindi sapat. Hindi nga sapat. Sumigaw tayo, magwala tayo, hindi sapat eh. Pero yung kaya natin ibigay natin sa Panginoon. Amen. Amen. To God be all the glory.